Guys, for today's video, di ko alam kung nasubaybayan nyo yung naging issue ko with G-Credit. Paano ba nangyari sa akin? Nagkaroon ako ng G-Credit, tapos hindi ko naman siya talaga ginagamit. Eventually, nawala na siya ng tuluyan. But now, may panibagong development. Nagbalik ang aking G-Credit. And nagulat din ako sa credit line na binigay niya sa akin. So, samahan nyo ako pag-usapan natin itong naging experience ko ngayon with G-Credit. So, sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Yeah, so kung di nyo nasubaybayan yung naging issue ko with G-Credit, anong nangyari kasi, dati, sometime ago, during pandemic, madalas ko talaga siyang ginagamit. And then, eventually, natigil ako sa paggamit dahil sa mataas ang interest. So, yung 5 to 6% per month, medyo natataasan na po talaga ako doon. Kasi, carded individual po ako. Meaning, may access po ako sa credit card na kaya ko mag 0% interest. So, basically, instead na gamitin ko si G-Credit, nagke-credit card po ako. Eventually, nagsara ang CIMB account. And then, kasama ng pagsasara ng CIMB account ko, dahil sa hindi ako nakapag-provide ng income document sa kanila, sinarado rin po nila yung account ko or yung credit line ko with G-Credit. Which is, yung full video mapapanood yun na lang po dito. So basically, ang nangyari po, binabaan po nila yung credit line ko with G-Credit and then eventually, nung tirinay ko ng gamitin, hindi ko na siya magamit. But now, binalik po ni G-Credit ang aking credit line with them amounting to 25,000 pesos. Masaya po. Maybe dahil po to sa nagkaroon na ako ng bagong Revi credit account or bagong account with CIMB, nakita nila na pwede na ulit nila ako pagbigyan for our G-Credit. But, for me guys, ganun pa rin. Ganun pa rin ang stand ko with G-Credit. Bakit ba ayaw ko sa G-Credit? Well, ito po kasi yun. Yung G-Credit kasi is a revolving credit. Meaning, pag ginamit mo, tapos nagbayad ka, babalik yung principal na binayad mo dun sa credit line mo. And then, pwede mo na siyang gamitin ng paulit-ulit. Kapag po kasi nagkaroon kayo ng access sa credit card, o kahit hindi po credit card, sabihin natin po kay Atome, nagkaroon po kayo ng access kay Atome, or nagkaroon po kayo ng access kay Bilis, or even kay Salmon Credit, or even kay Credivo. Meron din po si Credivo Siguro later na discussion na lang natin si Credivo. Pero kunyari, credit card meron ka, or kung wala ka, yung tatlo pong nasabi ko kanina, hindi mo na gugustuhin gumamit ng G-Credit, or even Maya Credit, or kung ano pang lending service yan. Bakit? Kasi instead na magbayad ka po ng interest, ito pong tatlong to, magpapautang po sa inyo ng walang interest. Pwede naman din po na magkaroon ng 0% na pautang si G-Credit. However, lang po siya, within the day. Kunyari sa umaga, nakalimutan yung dali ng wallet nyo, dala nyo yung cellphone nyo, tapos may G-Credit kayo, pwede nyo gamitin G-Credit. And then pag uwi nyo sa gabi, bayaran nyo na po kagad para hindi po mag-earn ng interest yung transaction nyo with G-Credit. Kasi lumalabas na kahit ginamit nyo po siya sa umaga, nabayaran nyo rin naman po within the day, ibig sabihin, parang walang naging transaction. Wala kayong nahiram na pera. Walang lumipas na araw na meron kayong utang with G-Credit. But yeah, less than 24 hours nyo lang magagamit na 0%. Mag-move on na lang po tayo sa mga nagbibigay po talaga na kaya makipag-compete na 0% interest. Diba? Yun po yung naging thought process ko kung bakit hindi ko po ginagamit na si G-Credit. Ang credit line po na binigay sa akin ni G-Credit ay 25,000 pesos. Tapos, ang interest po niyan ay 5% over 30 days. 5%, that's around 60% per annum po ang interest. Mababa naman po yan. But credit card po kasi it's 36% per annum, di ba? 36% per annum kung hindi nyo po babayaran in full. So, mas mababa pa rin po ang interest na i-charge sa inyo ng credit card. And kung gagamit naman po kayo ng Bilis, si Bilis po nasa 4.19%. So, mas mababa po siya kaysa sa 5% ng 30 days, di ba? So, napakaswerte po talaga kung meron po kayong access sa credit card and then dito po sa tatlong lending service na 0% interest. Kasi, instead na ibayad nyo po sa mga online lending app yan, sa mga lending service yung interest, pwede nyo na pong ipandagdag yan sa budget nyo sa pagkain, di ba? Or pambayad sa tubig. Though hindi ko naman po sinasabi na wag po kayong gumamit ng G-Credit, pangit po yan. Hindi naman po sa ganun. Sinasabi ko lang po na kung meron po kayong mas magandang lending service na makapag-offer po sa inyo ng mas mababang interest or even 0% interest, much better na you build the relationship with them. Kasi kapag nakapag-create kayo ng relationship with Atome, Bilis, yan, Salmon, or yung mga credit cards
nyo, re-rewardan naman po kayo with a higher credit line. So, parang both of the company and you benefit from each other. Another thing po na gusto kong i-raise with G-Credit is, nabasa ko sa comment section, is that hindi na daw po available ang pag-convert to cash ng G-Credit to Union Digital Bank and even CIMB. And yes, nagawa naman po natin ang review yan, which is here. So, wala na nga po. For me guys, right now, I know na inaasahan nyo po yung G-Credit na gawing cash, but I really do not recommend it na because medyo nagka-crackdown na po si CIMB or si GCash about convert to cash. Sample na lang po kung paano sila maghigpit right now sa pag-convert ng cash is, ito po, may nakita po ako sa Reddit na transaction regarding convert to cash. Though sabi nila, available pa daw using coins.ph. Hindi ko po ituturo yun sa inyo ngayon. Pero yun nga, medyo naghihigpit na. Kasi nung nag-transact po siya ng G-Credit to cash using coins.ph, nagkaroon po siya ng ganitong message. Yan, sabi po niya, oops! Your transaction to DragonPay amounting to 18,025 pesos is currently being validated. We'll provide feedback within 24 hours. Hindi na po siya katulad dati na system generated. Ngayon, feeling ko meron na pong tao na magva-validate na ano ba yan? In cash ba yan o hindi? So medyo maghirap po mag-transact. Baka po masilip yung transaction nyo at medyo mapasama pa po. Makancel yung G-Credit nyo. I would recommend na lang po kung gagamit po talaga kayo ng G-Credit, gamitin nyo po sa intended purpose, scan to pay, sa online payment, etc. Pwede naman po yung gamitin yung G-Credit nyo pambayad nyo ng bills instead na i-cash nyo po. Kung gusto nyo po talaga na ma-convert yun, gawin nyo po is ipambayad nyo po yung G-Credit nyo sa mga bills nyo and instead na yung cash na ipambayad nyo sa bills nyo, yun na po yung hawak nyong cash. Yun na lang po. Or hanap po kayo ng ibang paraan kung paano nyo magagamit yung G-Credit nyo na instead na mag-cash na lang po kayo. Yun na po yung may isasuggest ko po sa inyo right now. Pasensya na po kayo. Though sabi nga po nila, gumagana pa daw yung coins.ph, so search na lang po kayo kung paano paganahin po yun. Siguro naman po sa mga nagko-convert, alam nyo na naman po kung paano gawin nyo. Okay, for our question of the day. Kamusta na po ang paggamit nyo ng G-Credit? Since naglabasan na ngayon ang mas magagandang lending service diyan. Ginagamit nyo pa rin po ba si G-Credit at nagbabayad ng interest? Or nakalipat na po kayo sa paggamit ng mga lending app na nagpo-provide ng 0% interest? Yan, let me know po sa comment section sa baba at may chance po kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly Gcash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Victoria at Victoria OC5LY. Sabi po niya, thank you Sir Pat sa walang sawa na pagbahagi ng kaalaman po. God bless. Wow naman po. Kay Victoria at Victoria OC5LY, thank you so much po for watching and supporting my videos. Nakakataba po yung mga message na sinasabi niyo. Maraming salamat po. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive ka ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!